Oras na ba para ipakonsulta mo ang anak mo? Pagkatapos po natin pag-usapan ng mga senyales ng depression mula sa toddler hanggang teenager sa nakalipas na 4 na araw. Alam ko ang tanong mo naman ngayon, normal pa ba ito o kailangan na ng professional help ng anak ko? Sa part 5 ng ating serye po, ihahanda naman natin ang mental health checklist. Ito po ang 5 critical indicators na magsasabi sa iyo kung ang lungkot ng anak mo ay nangangailangan na ng seryosong intervention. Huwag mo nang ipagpabukas ang pag-alam sa katotohanan, mamis at daddies. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para makasigurado ka sa susunod mong hakbang para sa kaligtasan ng anak mo. New day, new parenting topic na naman po tayo, mamis at daddies. Tapos na po tayo guys sa pag-identify ng signs of depression. Kung sinundan mo yung series natin mula noong day 141, alam ko pong mabigat ang loob mo ngayon, mamis at daddies. Baka tinitingnan mo na ang bawat galaw, bawat kilos ng anak mo at inaakala mo na lahat po yan ay sign of depression, kaya kinakabahan ka na. Kaya ang itutulong ko po sa inyo ngayon ay ang mga sikreto para malaman kung oras na ba para ipakonsulta ang anak mo sa mga eksperto. Hindi po lahat ng lungkot ay tungkol sa depression at hindi po lahat ng tantrum sa isang mental health issue. Kaya dito po sa Gene and Jan Parentings, gumawa po tayo ng isang mental health checklist para maging gabay po natin bilang isang magulang. Dahil ang tamang impormasyon ang unang hakbang para sa paghilom ng anak natin. Ito po ang 5 critical indicators sa mental health checklist. Una, the 2-week rule. Ang tagal ng pagbabago. Ang lahat naman po kasi talaga ng bata ay dumadaan sa mood swings na ito na tawag. Pero kung ang mga signs po na nabanggit natin sa part 1 to 4 ay lampas na ng 2 linggo at walang bahid ng pagbabago, dapat na pong maging alerto tayo. Ibig sabihin lang po niyan, hindi na po ito simpleng bad day lang. Maaaring ito po ay isang deep-seated issue na. Pangalawa natin guys, impairment of daily functioning. Pagkaparalisa ng routine. Napapabayaan na ba ng anak mo ang sarili niya? Hindi na ba siya kumakain sa tamang oras? Ayaw na ba niyang maligo? O tuluyan na siyang hindi nag-aaral? Kung ang emosyon niya po ay umahad lang na sa normal na paglaki ng anak mo, hindi na po ito dapat ipagsawalang bahala. Third natin guys, safety concerns. Ang panganib sa sarili. Ito po ang pinaka-urgent, mamis at daddies. Kung ang anak mo ay nagpapahiwatig ng pananakit sa sarili o nagsasabi na ayaw na niyang mabuhay, huwag ka nang mag-isip-isip pa. Ito na po ang tanda na kailangan na niya ng isang professional na sasalo sa kanya. Pang-apat natin guys, inability to be comforted. Hindi na po sapat yung yakap mo. Bilang isang magulang, tayo po ang takbuhan ng anak natin. Pero kung kahit anong yakap, anong kausap mo o kahit na anong comfort mo sa anak mo, ay blanco pa rin siya o distress pa rin siya. Ibig sabihin lang po niyan, malalim na po ang ugat ng problema niya. Kailangan na po ng anak mo ng isang tao na may specialized tools para ma-unlock ang nararamdaman at ang puso ng anak mo. Last natin guys, social withdrawal or total isolation. Kung tuloy na talagang bumitaw sa pamilya at pati sa mga kaibigan na nagpapasaya sa kanya dati, senyales na po yan, nalunod na ang anak mo sa sariling isip niya. Ang isang bata po na ayaw magkonekta sa mundo ay kailangan na ng isang professional bridge para makabalik siya. Kaya ito po guys ang binibigay kong checklist sa inyo para makatulong po sa inyo. Kung na-check mo na ang karamihan dyan ay presente sa anak mo, ang unang hakbang mo dapat, mamis at daddies, ay huwag ka magpanik. Bakit? Dahil ang panic ay nagpapasarado ng pintuan ng anak mo. Bukas po sa day 146, tatalakayin naman natin ang conversions that heal. Tutulungan ko po kayo ng mga eksaktong linya at approach para buksan ang communication line ng anak nyo. Bago po siya humarap sa iba, kailangan maramdaman niya na safe muna siya sa atin. Huwag kang mawawala bukas dahil bukas magsisimula ang totoong pag-uusap natin. Nagawa mo na ba ang checklist para sa anak mo, mamis at daddies? Huwag kang matakot sa resulta. I-comment mo ang checklist at magtulungan po tayong hanapin ang tamang daan para sa recovery ng anak natin.